ko napakadilim dito, parang hindi ko yata kayang manirahan, tapos ang lamig-lamig pa. At parang ayokong bumalik ng Pilipinas. Tapos, ayoko din naman bumalik ng Dubai that time. So, ano yung ginawa mo from Dubai? Paano ka nakatawid ng Europe? And bakit mo pinili na bakit Europe? Hello guys! Welcome to my YouTube channel, and for today, meron tayo special guest. Special guest. Naging friend ko na siya few years back dito sa Finland. So, iba kasi yung naging pathway niya sa papunta dito sa Finland. So, yun yung i-share namin today. Kailan nga tayo nagkakilala? Anong taon yun? 2020. 2020 yan. 2020, before pandemic. Ayan. So, i-share namin sa inyo yan. So, ang una nating tanong sa kanya, kamusta ka ba dito ngayon sa Finland? Kumusta ako dito sa Finland? Okay ako. Okay ako. Nag-enjoy ako. Masaya ako dito. Parang, or hindi parang, dito na ako. Ano ba? Ano no? Ay, dito na ako. I mean, masaya ako dito. Okay ako dito. Parang naano ka na dito na ako. Gusto ko na dito tumira. Ayun. Oo, yung anong tawag doon? Parang At home na ako dito. At home ka na. At home na ako dito. Parang mas pipiliin ko pa dito kaysa sa iba. I mean, kung maraming lugar, kasi sa lahat ng napuntang lugar, na-compare ko naman eh. Parang mapipili mo naman yun eh. Kasi traveler siya, kaya ang dami na niyang ano. So parang, ang tawag dito, mas dito ko nakita na, although napaka-extreme ng weather natin dito, especially pag winter, but still, parang mas not at home ako dito sa Finland. And besides, anong tawag dito? Kampante ako dito. Hindi ako dito natatakot maglakad mag-isa, parang gano'n. Sobrang kampante ako. So, happy ka na doon sa, dito, yung sa sa status of living, tsaka doon sa safety ng country. Oo. Especially sa safety, oo. Tsaka yung status of living, sobrang, although mataas yung mga expenses, pero syempre, kahit paano, ang tawag dito, nakaka-survive ka. Kasi, anong tawag dito, namamanage mo yung buhay mo. Oo. Okay. So, ayan guys, nakita nyo na, narinig nyo na happy naman daw siya dito sa Finland. So, paano ka nakarating ng Finland? Yun na yung question natin. Kasi nga, ang topic natin is iba yung pathway mo. So, paano ba yung naging pathway mo? I mean, a pathway compare sa other Filipinos, fellow Filipinos na nandito sa Finland. Or, yeah, dito sa Finland, yeah. Ang haba. So, ang profession mo muna is RN ka sa Pilipinas. RN ako sa Pilipinas, pero nag-work ako sa Pilipinas sa RHU. At the same time, after ko nag-RHU, syempre mag-abroad ka, so kailangan mo ng hospital experience. So nag-hospital din ako, pero di yun tumagal kasi nag-offer ang DOH ng RN Hills. So from hospital, nag-apply ako sa RN Hills. So nakapasok ako ng RN Hills and then nag-RHU ulit. So isang taon ako sa community. Pero, ayun. So, sa community ako sa Pilipinas, RHU. Ayun, nag-aral muna pala ako sa Pilipinas. Nag-masters ko ako noon. Pero di ko natapos kasi nga, nag-abroad na. So, nag-Thailand ako. Actually, naglayas lang ako noon eh. Hindi alam na magulang ko na mag-abroad ako. So, ang alam nila, kasi ang paalam ko, kasi taga Bicol ako eh. So, sabi ko, mag-exam ako ng NCLEX. Yun ang paalam ko sa parents ko kasi ayaw nila akong pag-abroad din. So, pumayag sila, okay, mag-Manila ako, mag-exam ng NCLEX. Pero hindi nila alam na papunta ako na ng Thailand kasi parang gusto ko lang mag-travel. Siyempre, may naipon ka, parang ganun. So, nag-travel ako sa Thailand. Nung nasa Thailand ako, parang nakahanap ako ng work doon. Hindi ko naman sinasadya maghanap ng trabaho. Hindi ko sinasadya yun. Pero parang nag-enjoy ako doon. So, naghanap ako ng work.
nag-teach ako doon ng English. That time, parang hindi man din ang English teacher sa Thailand. Talaga, nagturo na English doon? Oo. Kasi meron din akong methods of Ah, teaching na diploma. Akala ko, nurse din ang napasukan mo sa Thailand. Hindi. Okay. So, nag-teach ako doon ng English sa province, isang province sa Thailand. And then, yung best friend ko sa nursing, na nasa Dubai, sabi niya sa akin, ano ginagawa mo sa Thailand? Para banjing-banjing ka lang dyan. Dito ka na lang kaya sa Dubai kasi hiring ng ng mga nurses. Oh. So, ang ginawa ko, parang nainganyo ako, o sige, try ko. So, from Thailand, lumipad ako puntang Dubai. So, ayun, hanggang sa... So, ibig sabihin, sa Thailand ka na nag-apply ng tourist visa? Yes, oo. I mean, oo, dun, sa Dubai, pinasis yung tourist visa. Tapos, sa Thailand na ako nanggaling. Okay. Buti na lang hindi ako na-offload sa Ayan guys, huwag yung tutularan. So, nasa Dubai ka na, nakarating ka ng Dubai, and mag-work ka, nakakuha ka ng work, nakahanap ka ng work na para maging nurse. So, kasi yung natin ngayon, parang dito, paano ka nakarating ng Europe eh. Yeah. So, ayun. So, ano yung ginawa mo from Dubai, paano ka nakatawid ng Europe, and bakit mo pinili na, bakit Europe? Bakit Europe? Oh. Ano tawag dito? Mayroon akong kaibigan sa Dubai. Nakapangasawa siya ng French na, piloto siya na French nationality. So, yung friend kong yun, ang tawag dito, nag-aaral siya ng French language. I mean, nag-enroll siya sa French class. Kasi nga, yung asawa niya French. So, kailangan niya mag-aral kasi baka mag-move sila sa France. Tapos, niyaya niya lang ako one day na, tara, gusto mo mag-join sa akin. Nag-aaral ako ng French. That time, boring na ako sa Dubai noon. Kasi parang 6 years na ako noon eh. Sa Dubai? Kasi 6 years ko na yun actually. Nung time na nag-enroll ako ng French class. Grabe, ang tagal. 6 years. Tapos, boryo na ako. Parang wala na akong ginagawa noon. Parang gusto ko ng... Parang same routine na lang parati. Parang ganon. So gusto ko ng bagong ginagawa. Nag-aral ako ng French na language. Tapos, anong tawag dito? Nung nag-aaral na ako ng French, sabi ko, yung teacher namin, nagsabi siya na parang, hindi lang naman France ang nagsasalita ng French. Merong Africa, tas sa Europe, 2 country nag-French, which is Belgium, tsaka France. Dalawa lang talaga sa buong Europe? 2 lang, France lang, tsaka Belgium. Tapos, ang tawag dito, nung nag-aaral ako ng language, sabi ko parang naengganyo ako mag-move na talaga sa Europe. It's because, hindi dahil sa nag-aaral ako ng French, pero dahil, kasi nag-travel na ako sa Europe before pa ako mag-move dito. So, napuntahan ko na din yung mga ibang parts ng EU countries before mag-move dito sa Finland. Ang daming taga-Dubai, nakikita ko sa Facebook. Even before dito sa Finland, nag-tour na ako dito sa Finland before pa ako mag-move dito. So, narating ko na din siya. So, yun yung naging gateway ko na mag-move sa Europe. Ginamit ko yung French course ko. So, nag-move ako sa Belgium. Nag-enroll ako ng French school sa Belgium. Yun yung ginamit kong way para makapasok ng Belgium. So, hanggang sa from Dubai, nag-resign ako, nag-exit ako sa Dubai, umalis ako ng Dubai, nag-move ako sa Belgium. So, school ang pinasukan mo sa Nag-aral ako ng French language, I mean, sa Belgium. Okay. So, ibig sabihin, bago ka makarating doon, ano ang nauna? School o employer? O sabay? Ano yun? Kasi yung sa Belgium, host lang, yung family host lang yun. Habang nag-aaral ako, merong family host na pwede kong tuluyan. So, ibig sabihin, naghanap ka muna ng family host. Tapos, nag-apply ka na lang din at the same time ng school. Hindi, before pa ako makapasok, kailangan naka-enroll na ako. Okay. Pero ang visa mo is student or au pair? Student yun. Student. Okay. Hindi siya au pair. So, under student visa, pero kailangan may host family.
Para makasurvive ako. So ayun, so pagkarating ko ng Belgium, nag-aaral ako ng language, ng French, tapos at the same time, nagpa-part-time din ako doon, at saka doon sa family. Para lang syempre may makasurvive ka kasi magkano lang din ang dala kong pera noon, nasa siguro 1,000 euros or 2,000 euros lang. Oo. And it's not Parang enough. 2 months lang yun. Hindi Ubos enough lang, eh. oo. Oo. So ayun, tapos nung parang matatapos na yung visa ko noon, tapos na din yung French course ko noon, which is yung B1 level ng French course. Natapos ko na. Natapos na din yung visa. Oo nga pala, may level. May level din So, yun eh. B1. Okay. So, ang tawag dito, sabi ko, ayokong bumalik ng Pilipinas. Tapos, ayoko din naman bumalik ng Dubai that time. So, sabi ko, ano kayang easiest way para makapag-stay? Kasi sabi ko parang, anyway, kung babalik ako ng Pilipinas, okay lang din. Sabi ko ganun that time. Pero sabi ko, as much as possible, wag, kasi dito ka na, sayang naman eh. Nasa Europe ka na. So, ang ginawa ko, naghanap ako ng way para magstay. Pero wala akong, ang hirap ng kasi kailangan residente ka na siguro sa Belgium that time. So, otherwise, in any case, wala na ang ex na ang Belgium para makapagstay ako doon. Or pwede magstay kaso lang ang habang proseso. So, meron ako ditong kakilala sa Finland, which is, pero teka, sa Belgium, pwede ka bang mag-work as nurse or pwede ka mag-work as nurse kasi pero ma-reach mo lang yung B2 level ang language. Pwede ka mag-work sa mga nursing home. Bakit hindi mo pinili yun? Kasi ang haba nga ng proseso, kailangan bumalik ng Pilipinas para ayusin doon yung papel. Ayoko nang bumalik ng Pinas. Kasi what if magkaroon ng aberya, Hindi ka makabalik. Hindi na ako makabalik tuloy. Okay. So, parang ganun. Ano na? Which is, pero pwede yun. Kasi kung legal naman yung mag-apply sa'yo ng papel, kaso lang, choice ko yun na hindi na bumalik ng Pilipinas. Kasi sabi ko, gusto ko na Huwag na yung pabalik-balik ka pa. Oo, parang gusto ko na manatili. Parang gano'n. Oo. Tapos, anong tawag dito? So, pa-Finland na. So, paano ka naman? Kasi may yung pa-Finland ko na, ito na naging pathway ko. Meron akong, tawag dito, nung bata pa kami, yung parents ko may pinaaral na parang tumira sa amin, pinaaral ng parents ko. Andito siya sa Finland. Siya yung nag-invite sa akin or nag-offer. Sabi niya sa akin, nasa Belgium ka pala, gusto mo bang mag-work dito sa Finland? Kasi meron akong employer na kakilala na mag-aalaga ng matanda at saka ng mga bata. Kasi gusto nila nurse. Sabi ko, nakarating na ako ng Finland. Sabi ko parang, hindi ko gusto yung Finland kasi ang dilim. Kasi nag-tour ako ng Finland that time, winter yun. Napakadilim. Sabi ko, that was 2017 or 2018. Sabi ko, napakadilim dito. Parang hindi ko yata kayang manirahan. Tapos ang lamig-lamig pa. So sabi ko, hindi ko option kung mag-move ako dito. Pero in that case, wala lang akong ibang option eh. Sabi ko, kaysa naman mag-aarte pa ako, or kaysa bumalik pa ako ng kung saan, i-grab ko na lang. So, grab ko yung opportunity or yung offer ni ate na may offer na trabaho. So, grab ko yun. And that's the time na nakamove ako ng Finland. So, nag-apply kayo ng... paano naayos yung papers ko naman dito sa Finland? Hindi ko nga ina-expect yun eh. Kasi sa other European countries, you have to go back to the Philippines. Kasi doon mo ayusin yung papel mo. No, kasi hindi ka pa technically OFW. Hindi ka technically OFW, So, kailangan doon mismo sa embassy kung anong bansa, doon mo aayusin. For example, Belgian Embassy. So, sa Belgian Embassy ng Pilipinas mo aayusin. Hindi sa Belgian... embassy na sa Belgium. Hindi yun. Hindi ganun. Oo. So, kailangan Belgian Embassy, for example, sa Pilipinas. O for example, French Embassy sa Pilipinas. Pero ngayon sa Finland, pumayag sila. But in that case, iba yung system sa Finland. Kakaiba yung system sa Finland. Ito sa Scandinavia at Nordic countries, parang Finland lang yung may ganitong sistema. Kasi ang alam ko sa Norway, parang iba din ang law nila sa Norway. Kailangan mo yata mo nang ma-reach yung level ng language before ka makapag-work doon. Ng kahit ano. Oo.
Or sa Sweden naman, iba din yung rules ng Sweden. So, every European countries, may sarili-sarili silang law tsaka system. Regardless sa Schengen country yan. Oo. Kahit Schengen pa yan, may kanya-kanyang law. So, ayun, nagulat ako nung sabi ng employer ko dito sa Finland na, pwedeng maayos yung papel mo, ganyan. Sabi ko, pwede pala yun? Sabi ko, di lang ako naengganyo. Sabi ko, sige, gusto ko lang dito. Sabi ko, dito na lang ako. Kaya, ayun, So, nakakakuha ng employer, tapos yung employer mo ang nag-ayos ng papers. yung employer ko nag-ayos ng papers, oo. So, ang laking bagay nun na yung employer mo talaga yung gumagawa ng initiative para makuha ka, parang gano'n. Oo, kailangan meron kang employer na gagawa ng papel mo. Kailangan sila Kasi yung may mga binabayaran din yan, alam ko mga employers. Magbayad sila aside sa nagbabayad sila ng tax mo, magbabayad din sila ng tax. Parang gano'n. Or may binabayaran sila, something gano'n. Para maayos lang yung documents. Maayos yung document, oo. Okay. So, ayun yung naging pathway ko. So, ibig sabihin, technically, kahit nasa Dubai sila, basta nakakita sila ng employer na tulad mo, pwedeng maayos ang documents. pwede maayos ang documents, oo. As long as na yung employer. Pero ano yung position mo doon sa employer mo? Ano ako noon? Ano kami sa English, sorry. Helper. Family helper, ayun. Ang tawag kasi dito sa Finland is yung henkilokkohtainen avustaja, yung parang personal caretaker, parang ganun eh. Parang ganun. Oo. Pero kung sa English, helper ka, family helper. Oo. Pero ang inaano mo doon, hindi naman alagain yung matanda yung kasama mo, di ba? Tsaka yung mga bata. Oo, so hindi. Apat kasi yung anak nila na puro lalaki. So bata and matanda yung ano mo, parang inaasikaso mo. Tsaka hindi naman sila mga alagain yata talaga. Hindi kasi yung mga bata, napaka-independent ng mga bata dito. Sobrang independent. So parang basically, parang kailangan lang nila ng kasama kasi yung isa yung matanda, wala nang trabaho, retired na, kailangan ng kasama. Tapos yung mga bata, walang parents sa kasama. At saka si Lola nasa 90 plus na yun, 95 that time. Tapos yung parents, both working sila, so walang kasama yung mga bata. So parang, kung iisipin natin, kasi sa Pilipinas, pag sinabi mong helper ka sa ibang bansa, parang andan mo ng trabaho, parang ano ka na yung, parang alagain na talaga yung inaasikaso mo. Oo. Hindi dito kasi sa Finland iba yung pamumuhay dito eh. Pag sinabing hindi nga dito usong katulong eh. So kasi, pag alagain na, minsan dinadala na sa facility yan eh. Oo, pag alagain na, automatic papasok na yun sa facility. Oo, sa mga parang nursing home. Nursing home, for example. So, congrats, nandito ka na sa Finland and you're living the dream. Wow. After 4 years. After 5 years. Gano'n ka nakatagal ngayon sa Finland? 5 years. 5 years ka na? 5 years. 5 years? 5 years ka na, Hindi pa ako nakaka-uwi ng Pinas. Miss ko na umuwi. Namamiss ko ang pagkain. Ano na yung ginagawa mo ngayon dito sa Finland? Kasi, ang ginagawa ko sa Finland. Nag-resign ako dun sa family kasi, anong tawag dito, yung family na trinabahuan ko, aware sila na syempre nurse ako, alam nila yon, and aware sila na may possibility na umalis ako sa kanila kasi nga, ipopurso ko yung pag-nurse ko. So, alam nila yon. So, nung magre-resign ako sa kanila, actually, ayaw nila akong pag-resign. Sabi nila, pwede ka ba magstay pa? Kung pwede ba at least after 5 years? Sabi ko, parang kawawa naman ako. Parang paano lang yung future ko, parang ganun. Although, pero aware sila na kung gusto ko nang i-pursue, magsabi lang daw ako. It's just na parang nabigla sila kasi parang bigla na ako nag-resign kasi anong tawag dito, nung nagtatrabaho ako sa kanila, after a year, nag-enroll ako sa sa Finnish language sa school dito. Pero ba magting school? Basta nag-aaral ka ng Finnish language. Basta nag-aaral ako ng Finnish language sa school dito. Tapos anong tawag dito? Para paghahanda mo para maging nurse. Oo, para paghahanda ko para maging nurse. Kasi isa sa mga prerequisite yun eh. Kailangan nakakapagsalita ka. At least may level ng language para makapag-work ka para makapag-nurse ka. Sa healthcare field. Sa healthcare field, oo. Tapos, nung natapos ko na yung B level ng
Finnish course din, Finnish language course. Bigla lang akong nag-apply sa mga nursing homes. Tapos marami akong natanggap ng mga calls kasi that time talagang kailangan ng nurses. Malala ang dito Ang shortage. Shortage for nurses. So, that was 2 years ago. So, sabi ko, ang tawag dito, bigla na ako nag-send ng mga CV sa mga nursing homes. Tapos, ang tawag dito nung may dalawang nursing home na nag sa akin na gusto na akong i-hire. Or yung isa, grinab ko na yung isa. Saka ko nag-decide na mag-resign dun sa family. Nagulat sila. So sabi nila, hindi namin ina-expect. Parang paano na lang yung mga bata, parang ganun. So, habang nag-work na ako dun sa nursing home, bumabalik pa ako dun sa family para lang tulungan sila, para lang, anong tawag dito, hindi manibago yung mga bata. Kasi ang laking adjustment na nawala ko sa kanila. So, nakakuha sila ng parang kapalit ko after 6 months. Parang ganun. So, sa 6 months na yun, na wala akong kapalit doon, pinupuntahan ko sila. So, after ko ng duty sa nursing home, pupunta ako dun sa family yun para tulungan sila. Pero nung parang full-time ka na sa nursing home, yun full-time na ako. Nabigyan ka agad ng full-time na nabigyan ako agad ng Toys Sexy kung sa Finnish. Parang permanent job. Parang ganon. Which is, sa mga bagong Filipino, ang alam ko, hindi pa nag-o-offer kahit ang sa company. mga puti, minsan part-timer or temporary lang yung Pero sa case ko, ang binigay sa contract ko is permanent. Agad. Kaya grinab ko din yung offer ng nursing. Pero nung time na yon, ang position mo is nursing assistant. Nursing assistant ang position ko that time. Kasi yung mga Pilipino, kahit man ako, nung bago ko sa Finland, so kahit yung mga foreigners na outside EU, ang entry level talaga is nursing assistant. Oo. Yun yung entry level. Tapos, nag-aral ako ng nursing. Practical nursing. Oo, tapos anong tawag dito? Nag-aral ako hanggang sa natapos ko yun. Tapos, na ako ngayon dito sa nursing home. Medyo nag-upgrade na yung... practical nurse na siya. Yun na talaga yung position mo. Hindi ka na NA. Ayun, tapos, yun? Kailangan lang mag-upgrade pa. Ang next target naman niya is maging RN dito sa Finland. Oo. Mabilis lang naman mag-aral eh. Kasi parang yung practical nursing, yung pag-aaral is libre naman. Tapos, ayun. 12 months lang. Kasi RN ka na sa Pilipinas. Pero yung nangyari sa'yo sabihin na natin, caregiver pa ngayon kasi naisip ko. Parang helper, parang gano'n. Is nag-change ka ng visa para parang kinonvert nila yung visa mo. Oo, na-change yung visa from, yun yung caregiver or yung helper to sa healthcare field. Kasi iba yung field na yun eh. Yung sa family. Hindi siya co-considered. Hindi siya pwede mag-work sa healthcare field. So, nag-change ako ng category ng visa. So, sino na nag-change yun? Parang automatic nung nag-send ka ng documents sa pagre-renew ng visa? Or yung employer ang nagsabi sa'yo na, hindi pwede itong visa mo, kailangan ipalitan? Actually, ako nag-initiate dun sa employer ko, sub-company na pinagtatrabahan ko ngayon. Sabi ko, ano ba to? Parang pwede pang gamitin. Pwede ba itong gamitin ang permit ko? Kasi sabi ko, iba yung permit ko. Sabi nila, tinanong nila sa immigration. So, yung immigration na sabi na, hindi palitan natin. So, nag-change ako ng kasi usually naman pag gano'n, papayagan ka naman since ikaw may degree ka, BSN degree ka sa Pilipinas. So, talagang pwede kang mag-work as nursing assistant dito sa Finland and nag-aral ka rin naman ng Finnish language. So basically, yung mga requirements nasa sayo na. So yung ang kailangan mo na lang talaga is yung employer para mapakita sa immigration na may employer ka. Kasi hindi i-convert yun na basta-basta na hindi ka... Kailangan may kontrata ka. May kontrata. Kailangan may kontrata ka na hinahawakan o napirmahan. Oo. Kasi yun yung una nilang hinahanap, asan ang contract mo. So, ayun, sa mga kapwa OFW or kapwa Pilipino na nagbabalak mag-abroad or mag-Finland, mag-Europe. Unang-una yung i-consider is yung
ano ba yung matatrabaho ninyo sa bansang pupuntahan ninyo? At saan nyo ba gustong pumunta? At saan nyo ba gustong pumunta? Oo. Kasi ano din yan eh, kanya-kanya din tayo ng goal country kumbaga. Oo, kasi sa case ko, hindi naman to yung first choice ko, hindi yung Finland talaga eh. It's just na parang, dito na ako nag-end. Sabi nga nila, di ba, Dito ang destiny mo. kung saan ka dali ng paa mo, di doon ka talaga. Eh, dito ako dinala. So, hanggang ngayon, dito na ako, parang at home na ako dito. Ayan. Wow. Pang MMK ang buhay mo nasa Finland. So, ayan. Sana na makatulong yung vlog natin na i-share nating story para dun sa mga... Parang nakakaya yung story ko. Hindi naman, grabe nga eh. Ayun nga, yung story, yung pathway sana makatulong dun sa mga nasa Dubai. Kasi may mga kaibigan na dito nakarating dito kasi tinulungan nito eh. Hanapin niyo lang po ang Hanapin niyo lang po ang pangalan nila. May mga friends kasi ako na nag-move na din from Dubai, nag-move na dito sa Finland. So, anong tawag dito? Ayan. Ayun. So, hindi hindi So, hindi man nagiging... hindi imposible na makarating ang mga taga Dubai or mag-migrate. Or kahit mga taga-Pilipinas. Oo, siguro. O, sa Pilipinas ang daming employer ng mga ano. Oo. Yan. Hindi, ano. So, kung sa ibang bansa kayong manggagaling other than Philippines, so, minsan kasi iniisip parang endpoint na is Saudi, for example. Yung iba kasi parang Saudi to Canada, to America. Parang ngayon, open na ang Europe talaga eh. So, Actually, grab the chance. Open ang Europe. So, Yeah. kung akong tatanungin, mas maganda sa Europe. Ayan. So, Mas may ano tayo dito. May ano tayo dito. Work-life balance. Ayan. Diba? Kaya lang hindi na happiest country ang Finland this year eh. Second na lang yata siya. Talaga ba? Oo. Sino ano yung first? Austria. Ha? So, ayan. That's our for a vlog for today. Hindi na natin chichikahin ng Austria kung bakit. Oo nga. Siya na. Pero nagulat ako, Austria pala. Oo. Ayan. So, Dati nga Denmark eh. Tinamang Denmark natalo ng Finland, di ba? Dati happiest country, oo, Denmark. Denmark. Pero 4 consecutive years o 5 consecutive years ang Finland? 5 consecutive Grabe. years. Tagal nun. Happy ka ba dito? Happy! Pero hindi ko buhay ngayon ang pag-uusapan. Parang ako hindi ko masabi Teka lang, hayaan mo na mag-goodbye na next stories. Hindi, ano lang, idagdag natin, i-ano lang natin. Parang i-ano mo lang, pa-bonus lang. Nakita nila ang dami ko ng vlog. Ganun ba yun? Hindi ko alam. So, ayan. That's our vlog for today and thank you guys for watching. Bye! Huwag grabe na, sabihin mo wala, please subscribe, like. Ay, oo nga naman. Siyempre, huwag niyo pong makalimutan, please subscribe, like, and share. Tama ba yun? Oo. Wala Kahit kasi siya mismo, hindi niya ako sinusuportahan sa vlog ko. Hindi naman kasi ako nag-YouTube. Wala nga akong Facebook eh. Hindi, siya nag-volunteer actually na mag- Wow! Then, thank you sa sa pag-share ng story and meron tayong vlog. Ayan. Kailangan may Bye! kanta ako dito na. Huwag niyo papakinggan yan. Bye!